Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Tila hindi pa din tapos ang China sa kanilang ginagawang panghara sa ating puwersa sa mismong teritoryo natin. Sa ngayon kasi patuloy pa din sila sa kanilang ginagawang panghihimasok sa ating EEZ o Exclusive Economic Zone ng walang pakundangan at walang takot. Sa kabila ng ginagawang pagbabantay ng ating mga tauhan sa ating mga teritoryo, tila wala ditong pakialam ang China at hindi nila nirerespeto ang jurisdiksyon ng ating teritoryo. Kaya naman hindi na lamang Pilipinas sa ngayon ang nababahala dito. Dahil maging ang mga bansang kilalang malapit sa atin ay nababahala na din sa ginagawang ito ng China. Isa sa mga bansang ito ay ang Australia na hindi nagatubiling magbigay ng kanilang armas na kung tutusin ay napakalaking bagay para sa Pilipinas. Pero bakit nga ba tayo ang kinakampihan ng Australia at hindi ang China? Bakit tila mas pinoprotektahan nila ang ating bansa kaysa sa bansa ng mga inchik? Ano nga bang ibinigay ng mga sandata ng Australia para sa atin? Sa pagbabalik ni Donald Trump sa White House ay may bitbit na rin itong bagong misyon at isa sa mga ito ay ang pigilan ng China na tila naghahari-harian sa rehiyon ng Southeast Asia. Nakikita kasi ni Trump na tila ginagawa lamang niya mga laruan ng mga allied country ng Amerika sa Indo-Pacific at kabilang na nga riyan ang Pilipinas. Sa bagong administrasyon ni Trump ay mas lalo pang pinaigting nito ang alyansa at suporta sa Pilipinas. Aprobado na mismo ni Donald Trump ang paparating na major weapon deal sa pagitan ng ating bansa at ng Estados Unidos. Tatanggap tayo ngayon ng nasa 20 piraso ng mga F-16 jet fighters. At ang mas nakakagulat pa dito, hindi na lamang ito basta mga ordinaryong mga F-16, kundi ito ay ang mga F-16 Block 70 at 72, ang may tuturing ng mga pinaka-advanced at pinaka-kinatatakutang bersyon ng F-16 series. Ang mga ito ay equipped ng mga modern radars, advanced targeting pods, long-range air-to-air missiles at mga guided bombs. Ang halaga ng kasundo na ito ay umabot sa halos 300 bilyong piso at kasama na din dito ang isang malaking weapon package. Makakatanggap ang Air Force natin ng nasa mahigit 100 air-to-air missiles. Kasama na rito ang long-range AMRAAM. Kasama ding darating na mga jets ang nasa 100 mga guided bombs. At kasama na dito ang mga 2,000 pounds Mk-84 bunker buster. Malaking tulong ito para sa seguridad ng ating bansa. Pero syempre, tiyak na hindi ito gusto ng bansang China at nakakaramdam na naman ng tila pinagkakaisahan siya. Any defense and security cooperation between the Philippines and other countries should not target third parties, harm third-party interests, threaten regional peace and security, or exacerbate regional tensions. Subalit bukod sa mga armas na ito mula sa Amerika, ang Australia ay nagpaabot din ng tulong sa ating puwersa at ito ay sa pamamagitan ng nasa 34 million pesos na halaga ng drones at operator training para sa ating Coast Guard. Sinabi ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan na palalakasin ng aerial drones ang Strategic Maritime Domain Awareness capabilities ng ahensya. Ayon sa PCG, ang donasyon ay bahagi ng Civil Maritime Cooperation ng Australia na nag-aalok din ng vessel remediation, postgraduate scholarships, operational training, marine protection at annual Law of the Sea courses. Sinabi ng PCG na pinalakas ng Australia at Pilipinas ang kanilang Civil Maritime Cooperation sa pamamagitan ng 2024 Memorandum of Understanding on Enhanced Maritime Cooperation. Mas malakas pa ang air patrol natin sa West Philippine Sea sa tulong ng 20 world-class drones o Unmanned Aerial Systems o UAS na donasyon ng Australia na nagkakahalaga ng 34 million pesos. Sa ginanap na handover ceremony sa Mariveles, Bataan, formal na tinanggap ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan ang drones mula kay Australian Ambassador HKU, kabilang sa itinurn over ang 15 short-range UAS, 4 na medium-range UAS at isang long-range unit. Ayon sa PCG, nagtungo sa Pilipinas ngayong linggo ang drone specialists mula sa Australia para sa 4 na araw na pagsasanay sa 30 miyembro ng PCG Aviation Command Unmanned Aerial Vehicle Squadron kaugnay sa paggamit ng mga drones.
Sinabi ng PCG Commandant na makakatulong ito sa PCG na lalo pang mapahusay ang mahalagang papel nito bilang isang responsableng protektor ng mga patakaran para mapanatili ang kapayapaan at kaunlaran para sa mamamayang Pilipino at matamasa ng lahat ng law-abiding users ng ating karagatan. Gamit din aniya ang mga drone. Mapapalawak pa ng PCG ang saklaw ng monitoring at surveillance operations nito, gayon din makakatipid ng langis at mababawasan ng banta para sa mga mamayan ng bansa. Saad pa ni Admiral Gavan na sa pamamagitan ng pag-acquire ng world-class drones mula sa Australia, mabibigyan ng pagkakataon ng mga personel ng PCG na maging pamilyar sa mga state-of-the-art systems na hindi lang aniya ordinaryong off-the-shelf drone. Maliban sa paggamit sa drone sa pagpapatrolya sa WPS, ide-deploy din ito sa matataong lugar sa PCG districts. Isa sa ilalim naman sa training ang 30 miyembro ng PCG Aviation Command and Manned Aerial Vehicle Squadron ng Australia's Department of Climate Change, Energy, the Environment and Waters Office of the Chief Remote Pilot. Kapwa nakalatag sa geographical, ekonomiko at kultural na aspekto ng Asia-Pasipiko ang bansang Australia at Pilipinas. Bagamat kaiba sa kontinenteng kinaroroonan, mababakas pa rin ang dimensyong nag-uugnay sa dalawang estado ng Pasipiko. Kung uungkatin ang kasaysayan, napakatibay ang ugnayang namamagitan sa Australia at Pilipinas sa pulpa noong ikalawang digmaang pandaigdig o ang pagpapalaya sa Pilipinas laban sa puwersa ng mga Hapones nang tumakas tungo Australia sina Pangulong Manuel L. Quezon at buong pamilya noong 19 ng Pebrero 1942. Ngunit kung tutuusin, sa ganitong kaganapan at alaala lamang nakapako ang ating kamalayan sa tuwing ginugunita natin ang relasyon ng dalawang bansa. Marami pang hindi nabubuksan at nabibigyan ng pansin sa kanilang pinag-isang kasaysayan at direktang ugnayan sa kadahilan ng hindi ito napaglalaanan ng tuon at pagpapahalaga. Lalong lumalim at lumawak ang relasyon ng Pilipinas at Australia sa pagbisita ni Australian Prime Minister Anthony Albanese sa Pilipinas noong ika-8 ng Setyembre ng nakaraang taon. Sa bilateral meeting ng dalawang leader, muling tiniyak ng Australia ang suporta nito sa claim ng Pilipinas sa mga teritoryo sa South China Sea. Naniniwala si Australian Governor General David Hurley na maganda ang strategic partnership sa pagitan ng Pilipinas at Australia. Ginawa ni Hurley ang pahayag ng bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Canberra. Ang presensya ng Pangulo noong nakaraang taon sa Australia ay lalong magpapalawak sa relasyon ng dalawang bansa. Ayon kay Hurley, binibigyang halaga ng Australia ang strategic partnership nito sa Pilipinas dahil malapit itong kaibigan na maaaring sandalan ng isa't isa. Sa pagharap ng Pangulo sa Australian Parliament, binigyan din ito ang matagal ng bilateral ties ng dalawang bansa na sa mga nagdaang taon ay lalo pang tumibay. Tinukoy ni Hurley ang dalawang partnership nito sa Pilipinas, una sa development na nakatuon sa pagpapaigting sa economic growth, habang sa security partnership na katutok sa pagpapalawak ng maritime defense, counter-terrorism at cyber cooperation. Ibinida din ng Australian leader ang exercise ALO na bahagi ng Indo-Pacific Endeavour 2023 sa Pilipinas noon na isa sa pinakamalaking bilateral exercises sa pagitan ng Pilipinas at Australia. Aniya ang Pilipinas ay isa sa mga fastest growing economies sa Southeast Asia kaya naman may dahilan para palawakin pa ng Australia ang trade and investment ties nito partikular sa green energy, resources, agriculture at education na nakabalangkas sa Australia's Southeast Asia Economic Strategy to 2040. Iniulat din ni Hurley na ang work and holiday arrangement na nilagdaan ni Prime Minister Albanese nang bumisita ito sa Pilipinas noong Setyembre 2023 ay opisyal na nagsimula noong July 2024.